sa araw ng Davao po. Yes, good morning once again and thank you to all of you. Salamat sa pag-imbita o kanunay niyong suporta sa among opisina o sa namong endeavors under the City Government of Davao through the initiative of the Davao City Tourism Operations Office. So far, naana ta sa middle part sa ato ang celebration sa araw ng Davao. It's a whole month-long celebration as you will notice, no. Sukuhi sa atong naandan ng ato ang Grand Parade often happens on the 16th of March. This is the first time na we are going to have the parade on the 28th. So naano siya sa katapusan sa Marso, sa bulan sa Marso. So ang intention niya na originally is to really have a whole month-long celebration ng Araw ng Davao. So this is the first time na set nato siya sa katapusan sa Marso. And this is we are already on the middle part, no, sa ato ang celebration. And daghan po ta og incorporate karon ng mga bagong activities. Like yesterday, we had the grand finals for the Salida Davaoenyo, wherein maraming mga paaralan ang maka-join in, no, for them to have their own video making ng mga patimpalak. And yun, kahapon ginawa yun. And for the Mutya ng Davao, we just had the closed door interview last March 15. So it was also aired via live stream, no, sa Facebook. So makita ninyo unsa ka witty, unsa ka intelihente ang ato ang mga kandidata sa Mutya ng Davao. And as of the moment, ongoing ang ato ang Davaoenyo ko school to school na presentation sa pagpapaila-ila sa ato ang what it is being a Davaoenyo. So mga characteristics ng isip o sa Davaoenyo. So ginapaila-ila ta na sa mga grade schoolers, we go around schools sa within Davao City aron ipaila-ila sa mga gagmayng bata kung unsa ang ato ang karakter as Davaoenyo. And naatay ongoing na araw ng distrito. Today they will be visiting Barangay Communal and meron pang dalawang barangay na bibisitahin natin. On March 23 that will be in Barangay Sirib in Kalingan, and on March 25 it will be in Barangay Tamugan. So, namimili tayo ng dalawang barangay per district. So, going towards the 3rd district na tayo. Ma'am, Sir Termis mentioned na the launching, ma'am, nga mag-approach lang daw ang mga groups if ever gusto nila magpahigayon o celebration sa birthday ni FPRRD. Naabay nag-approach sa ato ang office, ma'am? Okay, as much as possible, dili nato siya gustong kulayan ng temang politika. But kanunay gani nga mo nang ginabatbat na timing lang gyud nga atong celebration falls on the 28th, which also happens to be the birthday of our former president. Pero kanang whether we like it or not ba, dili na gid nato na malayo, no, sa ato ang panaghisgot nga ang 28th birthday and at the same time we're going to have the parade on the 28th. It's just that originally it was set on the 29th, but the 29th is also the Palm Sunday. So ato ang gibalhin sa 28. So sa mga magpahigayon ug mga panagtapok, mga parada ba on their own, it is their right to do so. Ipahimutang lang, i-apply lang gid nila ang maong mga events naman diri ang PSSO. It is a consolidated body who will agree to the same request, no, dili lang city tourism ang magdesisyon ni ana, but we are open to do so as long as lahat ng mga requisitos sa pag-apply ng mga permits will be met. Pero so far, ma'am, wala pa'y nagduol or naa na, ma'am? Adunay mga pipila ka organizations. Ma'am, ato ang goal is to achieve the 200,000 guests or visitors din sa Davao City. So far, pila na atong monitoring, ma'am? It is not safe to project as of yet, no, kung pila gid ang actual number pa sa pagkakaroon kasi the height of the Araw ng Davao celebration will fall on the 3rd towards the last week of March. So it will be safe to share that data after na the Araw ng Davao celebration. But yes, you are right. We are planning to hit 200,000 or even more because meron nga pong Ironman as mentioned by Sir Angel kanina. Natay Ironman will be expecting a lot of foreign visitors o ang ato-atang uban ng mga lokal na mga bisita na gusto mo witness sa atong international Ironman event. Thank you po, Ma'am Charlotte. Balhin ko kayong